Childhood sweethearts sina Roy at Helena. Bata pa lamang ay naging malapit na ang kanilang damdamin sa isa't isa. Ngunit bago magkolehiyo, sila ay nagkahiwalay. Nagsumikap silang makapagtapos ng pag-aaral. Hanggang isang araw, hindi nila akalaing muling magtatagpo ang kanilang landas. Nagdesisyon silang magpakasal at hindi naglaon ay nagkaroon ng anak. Maayos at masaya ang kanilang pagsasama. Nagkaroon din si Roy ng magandang trabaho sa isang liquor and cigarette department ng isang malaking kumpanya. Ngunit isang pagbabago ang nangyari kay Roy. Parang wala na akong time talaga for my kid and at the same time for my wife. Lumala pa ito nang mahulog ang loob ni Roy sa isa niyang kasamahan sa trabaho. We end up na nagkaroon kami ng mutual understanding. Umuwi ako noon dahil lasing ako, pero this time, umuwi ako, hindi lamang ako lasing, kung hindi meron na akong kinakalokohan. Bumisit pa sa akin yung other woman ko. And andun yung wife ko nagbabantay sa akin. So ganon ka, I would say na grabe yung emotional pain na dinulot ko sa wife ko. So, parang ganon ako ka-selfish, ganon ako sorry for the word, pero kapal ng mukha. Hindi ko pinangarap na maging ganito yung buhay. Ang Panginoon ang naging sumbungan ni Helena. Tinulungan din siya ng kanyang mga kasamahan sa simbahan na magdasal at palakasin ang kanyang loob. Sa kabila nito, naging matigas pa rin ang puso ni Roy. Inside the taxi, going home, ang sabi ko sa sarili ko, ito na yung hinihintay kong pagkakataon. Just one word na marinig ko sa wife ko, and this is it. Ito na yung makikipaghiwalay ako. A very soft voice, tinanong ako ng wife ko. Kumain ka na ba? Hindi pa. So, inobserbahan ko kung ano yung gagawin niya. Ang ginawa niya, tumayo at pinaganda ako ng pagkain. At habang kumakain ako, nakatitig lang siya sa akin. Tapos bigla niya akong tinanong. Yung question niya na, what is happening to our marriage life? Hindi ko rin alam, siguro si God din talaga nagbigay ng word sa mouth ko. At that time, sabi ko sa sarili ko, ano itong ginagawa ko? Wala naman akong plano. After 2 or 3 years ng aming marriage, lolokohin ko siya. That led me to make a final decision na magre-resign na ako. Kahit sino, magtataka. Dahil lamang sa simpleng tanong na yon, gumawa ka na kagad ng isang desisyon na hindi ko rin maunawaan. I felt naman yung sincerity niya. Si God na rin siguro yung nag-alis nung pain na naramdaman ko. Matapos mag-resign si Roy sa trabaho, tuluyan rin niyang iniwanan ang kalaguyo. Simula noon, dumalo na si Roy sa mga gawain nila sa simbahan. Yung dibdib mo nilagyan ng 3 sakong bigas to the point na parang hindi ka makahinga at tapos tinanggal. Ganon yung pakiramdam ko. Daig mo pa yung nakawala sa tanikala. Simula noon, binitawan din ni Roy ang kanyang mga bisyo. Lubos-lubos na lamang ang pasasalamat ni Roy sa Panginoon sa mga pagpapalang kanyang natamo. Dahil dito, isang plano sa kanyang isip ang nabuo. Ako yung kaisa-isa na ikinasal na hindi alam ng kanyang pakakasalan, ikakasal siya. Ginawa akong surprise wedding for my wife. Sabi ko, this is the only thing that I can, yung mapuno yung love tank ng wife. Nangyari yung wedding. Yung aking 3 anak, abay sila. Parang hindi ko naiintindihan kung ano yung nangyayari. Naging speechless na lang ako. Hanggang sa nangyari na yung wedding. Tapos nung ending, saka lang ako nakapagsalita. Ngayon ay masayang namumuhay ang pamilya ni Roy, kasabay ng matapat na paglilingkod nila sa Panginoon. Kung hindi ako nakinig sa Panginoon, wala na ako ngayon.